ito raw si Presidente Bongbong Marcos, itong mga loyalista at mga dilawan magkaisa na raw sa 2025. Ha? Dahil ito yung siste. Ang mga dilawan kasi ngayon, no? Ang mga dilawan kasi ngayon, hindi sila makapagsabi na baka sasabihin ng mga dilawan na sabi ko na nga sa inyo na si Leni Robredo ang iboto natin. Tingnan nyo ngayon. Nabudol kayo kay PBBM. Hindi pwedeng makapagsabi ang mga dilawan yan ngayon. Hindi sila pwedeng makapagsabi niyan. Alam niyo ba kung bakit? Ha? Dahil nakabenepisyo sila ngayon sa gobyerno ni PBBM. Hindi sila pwedeng makapagsabi niyan. Kasi kung sasabihin nila na tingnan nyo naman, si PBBM yung binoto nyo, palpak. Hindi naman naging palpak dahil lahat ng mga galawan ngayon ng gobyerno, kaalyado na ng mga dilawan. So hindi sila makapagbatikos ngayon kay PBBM dahil si PBBM ginawa ang lahat para magkakampi na itong mga dilawan na ito sa kanila. Sa totoo lang. Kaya ngayon, ang datingan ngayon sa social media at sa mga, kahit nga outside sa social media, no? Sa mainstream media. Let us try to analyze. Lahat ng mga mainstream media noon, halos lahat, halos lahat, but not all, no? Itong SMNI, no? Rappler, GMA, News 5, ABS-CBN, lahat yan, dilawan yan. Diba? Halos araw-araw binabatikos ang gobyerno ni former President Duterte. Lahat ng mga detalye talaga parang mga NBI yung mga mainstream media. What do I mean by NBI yung mga mainstream media? Lahat ng mga nangyayari sa gobyerno ni Duterte, sinusuri nila talaga kung ano ang mga nangyayari. 'Di ba? Especially nung pagsugpo ng bawal na gamot. Halos lahat ng kanto ng mga squatters area, tinututukan talaga nila kung ano talaga yung totoong nangyari. Ito ba ay talagang nanlaban o hindi, 'di ba? 'Yun ang mga NBI mode yung mga mainstream media, 'di ba? Kasi nga mga dilawan, gusto nilang hanapan ng butas ang administrasyon ni former President Duterte. Pero look at what happened now. Look at what happened now. Excuse me. Look at what happened now. Ang mainstream media ngayon, tiklop na ang bibig, kakampi na kay PBBM. Kakampi na. Hindi kagaya noon sa panahon ni former President Duterte, mga NBI mode sila. Ngayon, hindi na sila NBI mode. Tamad na silang lahat. Ang mainstream media na mga dilawan, tamad na silang lahat ngayon mag-imbestiga. Look at what happened sa Batangas na yung mga asin na nahuli, di ba? Yung 13 billion ba na sinabi ni PBBM na nahuli na driver ng van, wala nang follow-up na mga balita sa mainstream media. Sabi ko, tamad na itong mga mainstream media natin ngayon. Kung nangyari pa yan sa panahon ni former President Duterte, wala na. NBI mode na. Sinusuri na sino yung sasabihin ito ng sino yung kasama ng driver, sino yung chaperone ng driver, saan galing yung driver. Di ba? NBI mode na talaga. Pero ngayon, tamad silang lahat. Dahil kakampi sila ngayon sa administrasyon. Ang tanong ko dyan, mainstream media, kayo ba ay binayaran ng gobyerno natin para piliin lang yung mga balita? Yan ang tanong ko. Okay? Kasi ngayon, ang nangyari, takot sila mailahan. For example, yung kay Maharlika, yung ebidensya sa PIDEA, wala. Sino ba yung nagbalita lang? Yung UNTV lang ang nagbalita. Pero hindi, very light lang.
Very light. Siyempre, ang SMNI nagbalita kasi alam naman natin na talagang ano yan, walang filter yung SMNI. Di ba? So, ang sa akin dito, bakit hindi kayo NBI mode ngayon, mainstream media? Kasi, dilawan kayo, kampi na sa inyo ang administrasyon na ito. Yan ang totoo. Ito, sarili ko yung analysis, sarili ko yung opinion. Kampi na. Kaya, nagsulputan na itong ang lakas ng loob ng mga mainstream media ngayon magbalita na itong si Leni Robredo ngayon, nagparinig na itong si Leni Robredo na gusto niyang magtrabaho sa administrasyon ni PBBM. Wow! Pagaling! Sa grabe ng bomba ng pambabatikos mo noon panahon ng kampanya, gusto mo nang makipagtrabaho kay PBBM, Leni Robredo? Ang galing ni PBBM, Ang galing ni PBBM. Itong mga galawan ni Leni Robredo, ito yung sinabi ko sa inyo na ito yung mga type of mga government official. Hindi naman siya government official niya ngayon, pero ito yung mga type na mga tao na walang bayag, walang prinsipyo sa buhay. Kung saan sila makabenefit, doon sila. Alam ni Leni Robredo na kakampihan sila ni PBBM. Alam ni Leni Robredo na pabor sa kanila ngayon ang administrasyon. Wala. Nag-alita na si PBBM, nag-away na si PBBM at si Duterte, di ba? So kampi na nila kasi magkaaway rin ni Leni Robredo itong si Duterte. Gusto na niya ngayon magtrabaho. Di ba? Kung ano-ano ang naisipan ni Leni Robredo, siguro baka gusto niyang gaganti dito kay Duterte. The only way na makaganti siya ay baka papasok siya sa gobyerno ni PBBM. Diba? Hindi natin alam. Yan ay analysis ko lang. Diba? I-play natin itong balita tungkol dyan. Play. Leni Robredo pasok. Parang hindi natuto, ayaw tanggapin na ito yung analysis sa numero, ito yung analysis sa strategic communication. Kasi klarado naman sa lahat kung ano nangyari noong 2022. Ngayon, uulitin mo ba yan sa 2025 na magkasama ang administrasyon at ang Liberal Party? Hindi ba kiss of death ang Liberal Party? Ma'am, dalawang topic ko na lang, ma'am. Okay. Related pa rin dito kay sa Maisog Rally kung saan binigyan ng pagdidiin ni dating Pangulong Duterte. 6 years lang ang inyo pong termino. Hindi pwedeng lumagpas. Minsan nang sinubukan yan na marami na extension ganito ganyan. Ang sinapit ni Marcos Sr., ayun, nagkaroon ng EDSA, natanggal. Ngayon, uulitin na naman, Marcos ulit, pinalitan lang yung S ng J. Bakit mahilig ba kayo sa extension? Kumbaga, ano yung punto doon na, ma'am? Kumbaga, malinaw na ba talaga na itong tchatcha na economic provision lang ang luluwagan, ano lang, front lang? Sa tingin ko, very telling yung hinabol na sulat ng isang kalihim sa poverty alleviation na nagsasabing buksan ang politikal. Sa tingin ko, malalim rin yung pinaghuhugutan na i-extend ang term ng barangay, that is political. Alam mo, ang problema natin sa politika, yung political parties. Hanggat tayo'y very personalistic, walang mangyayaring pagbabago sa ating politika, no? So kaya ang usapan, pag after ng ito maaga magto 2 years pa lang, umpisahan na natin. At doon nakakagulat kasi yung buong termino na define as political. Kailan ba yan nagsimula? August 2022? Ang aga para magsimula, hindi pa nag-take root yung unit team. Hindi pa napapag-usapan na saan natin dadalhin itong unit team. Ano ang gagawin natin? Nagpolitika na. Dahil ang gusto nga, extension ng term. At bakit extension ng term? Sa tingin ko, connected dyan dun sa
yaman ng mga Marcos na nasa Amerika. What I understand is it will take 3 terms for the United States to bring it back. So, pag ganon, sandali lang, binoto ka na nga ng tao. Huwag mo naman salsalin ang mga tao para sa inyong personal na agenda. Kaya nga ang tanong, ma'am, sino ba talaga ang may secret deal? Si PRRD at China o si PBBM at ang US? Uy, alam mo, Admar, sige nga, humihingi siya ng explanation kay PRRD. Paka-explain yung 9 EDCA sites. Oh. Di ba, ang EDCA mag-e-enda ng April. Ayun. Yung ba in-explain niya sa tao, yung 9? Yung ba in-explain niya kung magkano? Wala. Yung ba in-explain niya anong pwedeng pumasok doon? Wala. Tayo, in-accept natin siya dahil unit team. May mandato sa tao. Pero yung sasabihin mong paki-explain yung nangyari, ay di i-explain mo rin. Bakit inalaw mo ang EDCA? Bakit inalaw mo na tayo maging proxy sa labanan sa China? Yun ang kailangang i-explain. Hindi ba nila nare-realize or ayaw kong sabihin na ubob Hindi ba nila nare-realize yung pagtanggap ng tao sa kanila? Tapos gumagawa pa ng ganito. Naalala ko kasi yung panahon ng ma'am, nung ang oposisyon, itong mga dilawan. Grabe yung paninira nila, grabe yung ginagawa na nila, gumastos na sila na kung ano-ano. Tapos at the end, talo pa rin sila, olats pa rin sila. Nagsayang lang sila ng pera pero talo pa rin. Parang ganito rin yung nangyayari. Inuulit lang nila at parang hindi sila natuto sa magiging kinalalabasan. Or kalalabasan. Oo, agree ako doon, Admar, no? Parang hindi natuto, ayaw tanggapin. Ito yung analysis sa numero, ito yung analysis sa strategic communication. Kasi klarado naman sa lahat kung ano nangyari noong 2022. Ngayon, uulitin mo ba yan sa 2025 na magkasama ang administrasyon at ang Liberal Party? Hindi ba kiss of death ang Liberal Party? Tsaka yung galawan na yun, galawan yun last time, ma'am, dilawan. So, ibig sabihin, parang ganito ulit. So, patunay ba ito na talagang nag-unit team na kaysa dilawan? Sa tingin ko, sila na ang magkasama. At nakakalungkot yan kasi sila ang may poder, sila ang may pera, sila ang may organisasyon. Pero tingnan natin kung ang bayan ay talagang pagod na at ayaw ito. Baka mangyari uli yung nangyari noong 2016 na ang taong bayan bumoto sa talagang gusto nila. Nako po, at baka ma-jobless na sila. Baka pa nga di aabot ng Admar, alam mo yung last 3 years, these are crucial years for any administration. You have to wrap the gift in a very nice, ribbon that tells to everyone na we've made it. Mahirap nagsimula pero we've made it, and to the next generation of leaders, ito ang pinapasa ko. Pero sa tingin ko yan, walang nangyayari Tsaka baka nakalimutan din nila, ma'am, na umupo si dating Pangulong Duterte, mataas yung kanyang rating. Along the way, medyo may pagbaba, gano'n naman talaga yan, lalo na nung panahon ng pandemya, pero naintindihan natin si Pangulo that time dahil talagang nabigla yung buong Pilipinas. Pero umalis siya ng may mataas na grado, mas mataas pa doon sa kanyang pag-upo. At kung ikukumpara mo yung trend ng mga presidente, bagsak talaga yan. So, hindi mo pwedeng... Oo, siya lang talaga. Mas mataas pa doon sa kanyang pag-upo na talagang magtataka, bakit mas mataas pa? So, bumaba siya sa pwesto na may mataas na grado na ibinigay ng taong bayan. So, ibig sabihin hanggang ngayon, possible, dala-dala pa rin niya yan. Tapos kayo, mababa na nga yung rating, pabulusok pa. Ano nang mangyayari? Diba? Napakahirap niyan kasi hindi kaya ng Pilipinas na ma-delay ang developmental task. Pag titingnan mo doon sa Ambisyon 2040, bawat administrasyon may kontribusyon para tayo makarating sa 2040. Kung ang nangyari sa atin sa 2022 hanggang 2028 ay na-discarril tayo, napakahirap sa susunod na administrasyon para lang maibalik kung ano yung... just to start with, meron ka bang narinig na malaking proyekto na sinimulan nitong administrasyon?
Yung kanila ha, Oh. hindi yung pinagka-continue. Nagtaka nga ako Wala doon akong sa narinig. doon sa traffic na ma'am, summit. Sabi nila Oo. doon sa traffic summit, ang tanging susi para dito sa traffic, yung solusyon dito sa traffic ay yung mass transport system, MRT7. Sabi ko, ito yung naumpisa ni PRRD. Wala bang pwedeng, hindi ko naman sinasabi na pero at least man lang may maidagdag doon. Wala. Oo, di ba? So, dyan sa traffic summit na yan, doon sa kabinete, 2 hours daw pinag-usapan yan. At isang option ay walkalator sa EDSA. Di mo nga mapatakbo ang walkalator sa terminals. Magwa-walkalator ka sa EDSA. Parang, serious. parang naisip ko tuloy, ma'am, na parang ganito yung usapan. Parang lang ha, ito, malikot lang kasi ang pag-iisip ko ba. Okay, alamin natin ano ba talaga ang pinaka-rason bakit nagka-traffic. Sir, ang rason dyan, traffic talaga. Parang ganun ba na, halimbawa, may doktor, okay, sige, ubo ka. Okay. Ano pong diagnosis, Doc? May ubo ka. Parang ganyan lang eh. Parang di ko lang alam. Nagsayang lang tayo ng pera sa magsasamit-samit tapos... Kaya, Admar, babalik kayo yung frame of mind. Kasi, sa lahat ng interviews, di ba, nagcha-chatter siya sa lahat ng interviews. Bigyan mo ng prepared text, he can read like the father. So, ano to? Optics? Optics lang ang administrasyong ito? Tsaka walang Pero yung real hard work? walang nagpapabango sa kanyang pangalan na ibang ahensya ng gobyerno. Wala. Tahimik lahat ang kabinete. Di kagaya nung Diba? DOTR, DPWH, kasi nandyan yung yung mga proyekto talaga. Yeah. Ngayon, wala. Even yung DSOD, yung 1 million pabahay. Wala yun. Wala. In fact, sa survey ng Okta, sila yung pinakakulelat. Guys, lumabas ako kasi masakit yung tiyan ko. Nag-CR ako. Without joke, may dumating na item, Shopee, no? Binayaran ko muna doon tapos bumalik ako dito. Play, continue. Hindi nagkaroon ng appeal. Si DepEd wala namang kagaya ng ayuda sa DSWD pero naungusan pa niya ang DSWD. Sa DepEd, si DSWD, labas-labas niya. Siguro, bawas-bawasan kasi yung mga mukha ng hindi dapat doon. Kaya siguro, magna-number 1 siguro yung DSWD, ma'am, sa survey. Kaso, mas marami yung mukha ng hindi sa DSWD. Kasi ito yung storya niyan. Nung panahon ni former President Duterte, kung i-analyze mo, yung mga gabinete ni former President Duterte namamayagpag. 'Di ba? Sino naman yung mga gabineting namamayagpag nung time ni Duterte? 'Di ba? Kung matatandaan natin, yung infrastructure, yung mga build na programa, 'di ba? Sino nga yung nakalimutan ko yung pangalan ng nakahandle doon sa build, 'di ba? Ibinibida lagi yun araw-araw yung build project ni former President Duterte. Yung mga gabinete ni Duterte. Ano pa? Marami, di ba? Many to mention mga gabinete ni Duterte dati. Ano pa ba? Yung sa pagsugpo ng yung DILG, no? Tinulungan yung pagsugpo ng bawal na gamot. Namamayagpag rin 'yun. Masasabi mo kasing namamayagpag, successful yung isang ahensya ng gobyerno kung ito ay ibinabalita na ng mainstream media. Okay? Kung issue ka na, marami ng mga malisyang issue, ibig sabihin namamayagpag ka na. Okay? Si Mark Villar, yes, correct. Totoo, si Mark Villar, yung mga nagtatayo rin ng mga roads, mga pabahay, successful yung time ni former President Duterte. 'Di ba? Sa Department of Health nga, kahit nga sablay yung sino ba yung matanda doon sa gabinete ni Duterte, kahit nga sablay magsalita, pero alam mo na meron talagang nangyari. Remember, sa panahon ni Duterte, nagpandemya. Paano yun naging successful na halos lahat ng kababayan nating Pilipino na vaccine? 'Di ba? Dahil magaling ang ating presidente.
binibida ang presidente natin sa mga gabinete at that time. Pero ngayon, sa panahon ni Marcos, ni PBBM Jr., ngayon, wala. Sinong gabinete ang namamayagpag ngayon? Ang Department of Education lang. Ang Department of Education lang ang number 1 sa survey ngayon. Even nga yung DSWD at that time, ni Duterte, magaling. Di ba? Si Duterte ang nagpauso dyan sa mga ayuda-ayuda na yan. Si Duterte ang unang naka-idea na kailangan talaga ng ayuda because walang source of income ang Pilipinas. Lahat sarado na. Wala nang establishment. Wala nang tax ang makokolek ang gobyerno at that time. Di ba? So, lahat ng mga establishments, walang income. So, lahat ng mga pobre nating mga kababayan, yung mga poor na kababayan natin, no, sa poor category, mas lalo na silang walang makakain. Kaya nga, pinupush through ni Duterte na yung ayuda. Hindi kagaya na ngayon, walang pandemya pero nag-aayuda. Di ba? Oh. So, if you will compare the cabinet members ni Duterte at ni PBBM, binibida lagi si Duterte. Look at what happened sa Boracay. Look at what happened sa Manila Bay. Di ba? Binibida si Duterte doon sa mga ahensya na yun. Pero ngayon, hindi ka makakita ngayon sa panahon ni PBBM na binibida siya. Mag-mention nga kayo kung ano ang nagawa nila. Wala. Meron man, hindi namin binalita. Hindi masyadong impactful ba? Yun siguro yung dahilan. Ma'am, marami tayong nanonood ngayon, mahigit 5,000. Naalala ko dati nung unang part pa lang ng ating mga interview. Ang dami mong friends and bashers. Ngayon, ang dami ng... So, tapos na tayo dyan, ha? Ang ibig sabihin ni Malutikia, na malaki ang chance, no? Na itong mga yellow ngayon, itong mga dilawan, kakampi na dito kay PBBM. Dahil pabor sa kanila ngayon ang administrasyon. At malaki ang chance na 2025, siguro sarili ko na itong analysis, 2025, meron na itong mga grupo na mag-combine na ang mga siguro yung mga yellow, mga dilawan at itong mga loyalista. At sa 2028, hindi natin alam kung ano ang mangyari. The plot twist is baka Leni Robredo and kung sino man ang i-endorso ni PBBM at that time, baka si Leni Robredo. Let's wait lang. I think malaking chance na si Martin Romualdez. Di natin alam, Martin Romualdez. Then Vice President nila, si Leni Robredo. Malaki rin yun. Kasi alam naman natin na si Leni Robredo, halos meron siyang mga, I think, 14 million, no? 14 million or 13 million or 12 million na bumoto sa kanya nung time ng election. So meron na silang 12 million. Tapos, kapag itong magkampi na sila ni PBBM, siguro naman si PBBM meron siyang mga ilang million rin, di ba? Baka yun ang iniisip nila na sila na lang ang magkampi. Hindi natin alam. Okay? So, ayan. Posible yan. Posible. Okay, punta tayo dito sa mag-iba naman tayo, no?